Kumusta ang magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber, viewers at commentator, maraming salamat po sa patuloy niyong abang no, sa ating mga ina-update na video. So sa hapong ito mga ka-farmers, panibagong video na naman, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ang ating talking point ay patungkol po no, sa isang tanong no ng ating kaibigang farmers, kasi namumroblema po siya mga ka-farmers sa sakit na bakterya, yung Streptomyces po ng talong. So ngayon mga ka-farmers, bigyan po natin siya ng tips para matulungan natin siya sa ating na-experience kung paano mga ka-farmers para maiiwasan. And then ang isa din natin mga ka-farmers na magtatanim yung galing sa Liti, no? Problema din sa kanya mga ka-farmers yung wilting sa ampalaya at saka yung bakterya. So parang walang pinagkaiba no sa problema sa talong, ang problema po niya sa ampalaya. So sa hapong ito, yun po ang ating gawa ng video para po maka-share ako sa inyo sa mga simpleng pamaraan na aking natutunan mga ka-farmers sa pag-control po sa mga ganyan. Okay, kasi sabi niya, sir, may remedy pa ba no ang area ko? Kasi pag once na ako'y magtanim ng ampalaya, isang buwan lang, kalahati na lang ang matira, mararaming mamamatay. Ano ba yung tawag ng sakit na yun? Ay ang sagot ko mga ka-farmers, pwede natin tawaging wilting, pwede natin tawaging bacterial wilt no, o wilting. So kung talong naman, forsal wilt, yung matuyo ang sanga, then mamamatay. Parang nakulay brown siya mga ka-farmers. So kung isa kang magtatanim ng talong, may experience mo yung ganyan na matuyo and then mamatay ang sanga. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, mas maganda no na i-technique niyo kung paano natin masolusyonan ang ganyang mga problema. Kasi nagtatanong siya kung may remedy pa ba or may gamot na ba. Pag halimbawa once na matamaan mga ka-farmers no ang ating mga pananim sa mga ganyan, wala lang solusyon. Kasi kung pag-usapan natin ang wilting kung may gamot, walang gamot yan mga ka-farmers. Pero paano no natin maiwasan ang wilting? Mga ka-farmers, palagi kong itinuturo sa aking mga vlog o mga content na na-i-upload sa video na ugaliin natin ang mag-soil neutralizer or mag-disinfect sa mga area na pagtataniman natin ng mga cucumber o cucurbits na mga vegetable or mga sonalicious. Okay, so yun po mga ka-farmers. Ano po ba ang mga produkto na pwede nating gamitin pang disinfect no? Mga ka-farmers, bigyan ko kayo ng 3 or hanggang 4 na mga produkto na aking ginagamit. Kasi kung halimbawa ay magbigay ako sa inyo ng husako tapos walang mabibili, so may option kayo. Ang husako mga ka-farmers pwede. Paano natin i-apply? 2 sachet sa 1 drum. I-spray sa buong lupa na pagtataniman natin ng kahit anong uring mga gulay. Matalong man, maampalaya man, makamatis, masili at iba pa na ating itatanim sa ating mga bukirin. O ulitin ko, paano siya gagamitin? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, 2 sachet sa 1 drum. And then, tandaan nyo, huwag kayong mag-spray na ang lupa ay tuyo. So, kailangan ang lupa ay basa para ang good bacteria, kasi ang husako, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay isa po siyang bacillus o good bacteria. So, hindi siya mabubuhay mga ka-farmers kung ang lupa ay tuyo. So i-apply natin ang husako yung basaang lupa, kasi good bacteria po siya na may kakayahang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa para pagtanim mo mga ka-farmers, kung mayroon man, hindi masyadong marami. Okay, pangalawa mga ka-farmers na ating gagamitin pang disinfect, pwede din si Serenade. Si Serenade ay isa po siyang produkto no sa Bayer Company. Organic fungicide bacillus din po. So, ganun din mga ka-farmers, i-spray no sa buong area na pagtataniman mo ng kahit anong uring mga gulay. No? So, ganyan mga ka-farmers, i-spray mo siya. And then yung mga And then yung mga nabanggit nating mga produkto, mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Malaking bagay po no
ang maitulong sa ating tanim. Kasi katulad ng Serenade, isa po siyang fungicide, isa din po siyang good bacteria. So pag i-spray natin siya sa lupa, nakakasiguro tayo 80% mga ka-farmers ang maitulong niya. And then pag maitanim na ang ating mga punla, 3 days after transplant pwede kayong magdilig ng Serenade, pwede siya isabay sa fertilizer. Pero pag halimbawa i-spray, hindi po siya pwede sabayan mo ng foliar, sabayan mo ng insecticide. Solo lang po siya. And then mga ka-farmers, pag magamit kayo ng mga pan-disinfect sa lupa, kailangan ang spray nyo nakakasiguro kayo na malinis. Kasi once na may insecticide mga ka-farmers ginagamit mo, tapos gagamitin mo yung mga organic, walang selbe, no? Mamamatay po ang mga good microbes mga ka-farmers, kaya kawawa. So yon ang may share ko sa inyo at may bahagi sa hapong ito. And then pangatlong produkto mga ka-farmers, mga ka-viewers, kahit APSA 80 pwede na din, kasi si APSA 80 mga ka-farmers all purpose po siya, all purpose. Pwede natin siyang gamitin pang sticker, no? Pwede din natin siyang gamitin pang soil neutralizer o pan disinfect. So maganda din siya mga ka-farmers. Pwede siya isabay sa fertilizer. So lahat ng mga nabanggit ko mga ka-farmers na mga produkto, malaking bagay po, no, na i-apply natin. Kasi kahit ano pa sila, sabi ko maganda sa pang disinfect, magkaiba din ang kanilang function. Kaya nga yung mga produktong nabanggit ko ay hindi nawala sa akin, no? Kasi ang APSA 80 hindi lang po siya pang sticker, isa po siyang pang soil neutralizer, at saka yung mga benepisyong makuha sa ating tanim, lalo na ngayon sa tag-araw, pag isabay natin sa fertilizer, i-hold niya ang tubig parang matagal matuyo sa puno ng talong. Pag halimbawa sa tag-ulan, isabay natin sa fertilizer, ang sobrang tubig na hindi kailanganin sa ating tanim, ay tulungan ang ating tanim parang madali lang pong matuyo no, ang lupa. So yun po ang mga benepisyong makuha. And then mga ka-farmers, tulungan ang tanim mo, no, sa pagkuha ng mga nutrients na available sa lupa na pwedeng makain mo sa iyong tanim. Yun po ang APSA 80. Ang pang-apat mga ka-farmers, gawin ko na lang 4 to, yung Bioagronica Plus. Ang Bioagronica Plus mga ka-farmers, maganda siya, no, gamitin natin pang disinfect. Maganda din siya sa punla para sa mga dumping off. Wala siyang pinagkaiba sa Serenade. So yun po ang aking mga ginagamit mga ka-farmers, no, sa punla, yung Serenade or walang Serenade, Bioagronica Plus, para maiwasan natin yung pagkalanta sa puno, no, ng ating mga punla, yung tinatawag nating dumping off na sakit sa ating mga punla. So yun po mga farmers, ang pag-apply natin nila solo lang, hindi haluan ng insecticide, solo lang sila mga ka-farmers. Then pwede siyang i-spray, pwede din siyang idilig. And then halimbawa kung Bioagronica Plus ang gagamitin mo, ano po mga ka-farmers, tapos mo inailan trip, basa ang lupa, pwede mo siyang i-apply, no? So may mga dosage pwede nyong ipalo. Halimbawa mga ka-farmers, kung husako ang gagamitin nyo, ito tandaan nyo, 2 sachet 1 drum. Pag Serenade, kalahating litro 1 drum. Pag halimbawa mga ka-farmers, Bioagronica Plus, pwede 200 ml hanggang 250 ml sa 1 drum. Kung mga ka-farmers ang gagamitin ninyo ay APSA 80, ay konti lang po, no? Konti lang po sa APSA. Pwede mga ka-farmers, no, gawin yung 200 ml kasi pang soil neutralizer naman. Pero pag once na i-apply mo siya sabay sa insecticide, fungicide, pwede 3 to 5 ml lang. So ulitin ko, pag halimbawa i-spray mo siya pang soil neutralizer, pang disinfect sa mga sa lupa mga farmers, pwede hanggang 200 ml. And then pag i-apply mo siya sabay sa insecticide, fungicide or foliar, pwede 3 to 5 ml lang po, no, sa 80. So bago tayo magtapos mga ka-farmers, sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi, at saka sa nagtatanong at nagpapagawa po ng request patungkol pa sa mga ganyang problema. Kasi yung mga wilting mga ka-farmers, at saka yung tinatawag natin mga fungal wilt o bacterial wilt of Photopsin mga ka-farmers, pag halimbawa ay tumama na sa ating tanim, kahit gaano pa kadaming mga copper fungicide, kasi ang copper na mga fungicide mga ka-farmers, bactericide fungicide po siya. So para siya sa mga bad bacteria sa lupa at saka sa
Pero pag halimbawa ay naka ano na sila mga farmers, hirap na i-control, no? Hirap na i-control. Kaya nga sa simpleng pamamaraan, i-share ko po sa inyo, ugaliin natin bago tayo magtanim ng mga punla nating mga pananim. Makapag-spray po na po tayo ng mga bad bacteria, para sa bad bacteria sa lupa, yung mga bacillus, yung mga good bacteria, para merong mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. Okay, so yun ang siguro, no, ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat, babayan, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Thank you.